Kabanata 2961. Talaga, tumango si James. Dapat bumalik ka muna sa labas. Sabi ni Jabari. Si James ay hindi gumugol ng isa pang segundo sa loob ng celestial abode. At ang kanyang primordial spirit ay mabilis na bumalik sa kanyang pisikal na katawan. Sa sandaling iyon, napagmasdan ni Jabari ang mga pattern na inukit sa batong pader ng celestial abode. Noong nakaraan, naglakbay siya sa universo at na-explore ang maraming mapanganib na lugar. Sa makatuwid, marami siyang kaalaman tungkol sa panahon ng primeval at sa sinaunang panahon ng hukuman sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan ang pader na bato, sa wakas ay natukoy ni Jabari ang ilang mga pahiwatig. James, ito ang pattern ng Sacred Blossom. Sagradong pamumulaklak. Nagulat si James. Narinig na niya noon ang Sacred Blossoms. Sila ay mga mahiwagang pag-iral na tumagal ng isang panahon. Mas tiyak, 4.9 bilyong taon. Upang mamulaklak at matuyo. Paliwanag ni Jabari, ito ay isang imahe ng Sacred Blossom. Ngunit ito ay ginulo. Ito ay isang porma sayon at kailangan mong muling ayusin ito upang mabuo ang kumpletong imahe upang i-deactivate ang pagbuo. Sa kasamaang palad, kakaunti ang mga taong nakakaalam tungkol sa Sacred Blossoms. Kahit na ang mga gumawa ay hindi magagawang pagsama-samahin ang puzzle na ito. Ang bawat talulot sa Sacred Blossom ay kumakatawan sa isang landas ng paglilinang. Isa lamang naganap na nakakaunawa sa lahat ng mga cultivation path sa Sacred Blossom ang makakapagdugtong ng puzzle na ito. Nagulat ako na may isang tao sa Boundless Realm na nakakaintindi ng Sacred Blossoms para mag-set up ng ganoong formation. Ang powerhouse na ito ay dapat na isang Grand Emperor na nakamit ang maraming magagandang bagay. Nagulat si James sa sinabi niya. Dahil ito ang kuweba ni Thea. Logically speaking, tiyak na siya ang nagtayo nito. Gayunpaman, nalaman din niya na si Thea ay dumating sa Eidolon Realm ng 10,000 taon na mas maaga kaysa sa kanya. Ang cultivation rank ni Thea ay mabilis na umunlad sa panahong ito. Ngunit siya ay nasa ika-9 na kapigatian ng Quasi-Emperor rank. Siya kaya ay naging isang mahusay na Grand Emperor. Asterisk. Matapos mag-isip ng ilang sandali, isinantibi ni James ang mga masalimuot na tanong na ito. Lumingon siya sa Emperador Jabari. Nagagawa mo bang lutisin ang puzzle at i-deactivate ang formation? Sumagot si Jabari. Siyempre, ha! Huminga ng malalim si James. Pinagmasdan niya ang mga tao at napansing wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng mga pattern na nakaukit sa pader na bato sa kabila ng pagmamasid nito sa mahabang panahon. Kahit na ang mga powerhouse tulad ng Zaint, Yikrin, at Jules ay hindi matukoy na ang mga pattern ay bumubuo ng isang sagradong pamumulaklak. Biglang ibinuka ni James ang kanyang bibig at malakas na sinabi. Ang palaisipan ay nauugnay sa isang sagradong pamumulaklak. Kabanata 2962. Karamihan sa kanila ay nagbahagi ng mga katulad na opinyon tungkol kay James. Si James ay isang cultivator lamang sa ika-10 yugto ng Sage rank. Ano ang malalaman niya tungkol sa Sacred Blossoms? Kahit na alam niya ang tungkol sa mga ito. Malamang na mula sa pagbabasa ng mga talaan ng mga ito sa mga sinaunang aklat. Paano makikilala ng isang magsasaka na may mababang ranggo na ang mga pattern sa bato ay bumubuo ng isang sagradong pamumulaklak? Higit pa rito, napakaraming powerhouses ang naruroon, ngunit wala sa kanila ang nakaisip nito. Isang sagradong pamumulaklak. Pinakamabuting manahimik kung wala kang naiintindihan. Alam mo ba kung ano ang Sacred Blossoms? Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumabas sa karamihan. Siya ay may hitsura ng tao ngunit may isang pares ng itim na pakpak sa kanyang likod. Bahagyang matangos ang kanyang ilong na medyo hindi pangkaraniwan.
Matagal nang pinagmamasdan ng lalaking mukhang ibon si Zane ngunit hindi siya nakahanap ng pagkakataong makapagsalita. Sinamantala niya ang pagkakataon at lumapit sa kanya. With the dim honor of a gentleman, he introduced himself. Hello, Zane. Ako ang young master ng Black Eagles. Ang pamilya ko ay may sinaunang aklat na may mga talaan ng sacred blossoms. Kung interesado ka, I can explain to you in detail. Kumunat ang noo ni Zane sa disgusto. Gusto man niyang tumanggi ay nanatili siyang tahimik at pasimpleng tumingin sa lalaki. Dahil hindi siya tinanggihan ni Zane, tuwang-tuwang nagpaliwanag ang lalaki. Ang sacred blossoms ay napaka-mythical na bulaklak at umiral na mula pa noong simulan ng universo. Ipinapalagay na ang hindi mabilang na mga landas sa paglilinang ay mabubutas kapag ang sacred blossoms ay ganap na namumulaklak. Ang mga talulot ng sacred blossoms bawat isa ay kumakatawan sa isang cultivation path. Mula sa aking pag-unawa, may kakaibang talulot sa gitna ng isang sagradong pamumulaklak, na kumakatawan sa karma. Bukod sa center petal, may 5 petals pa. Ang bawat 5 talulot ay kumakatawan sa iba pang 5 landas sa paglilinang oras. Kalawakan, buhay, kamatayan, at reinkarnasyon. Ang susunod na layer ay kumakatawan sa iba pang mga espesyal na landas ng paglilinang tulad ng yin at yang. Hangin, ulan, kulog, kidlat, at iba pa. Ang pinakalabas na mga talulot ay kumakatawan sa natitirang mga landas ng paglilinang sa universo. Ang pagsaksi sa sandaling namumulaklak ang sacred blossoms ay isang perpektong pagkakataon upang maunawaan ang iba't ibang mga landas sa paglilinang. Gayunpaman, bihirang makahanap ng mga lugar kung saan namumulaklak ang sacred blossoms. Sa buong kasaysayan ng Boundless Realm, isang beses lang nakita ang sacred blossoms. Bukod dito, ang haba ng buhay ng sacred blossom ay 4 bilyon at 900 milyong taon na kilala rin bilang isang panahon o isang siklo ng reincarnation. Walang humpay na gumalaw ang mukhang ibon. Siya ay napakahusay magsalita at nakakuha ng pag-aproba ng maraming iba pang mga powerhouse. Karamihan sa kanila ay nakarinig din ng mga alamat tungkol sa sacred blossoms. Ngunit walang makapagpaliwanag nito ng kasing detalye ng lalaking mukhang ibon. Tumingin ang lalaki kay James na may nakakalokong ngiti. Pagkatapos, sinabi niya, "Ano ang alam mo tungkol sa sacred blossoms?" Walang masyadong alam si James tungkol sa sacred blossoms. At ang alam lang niya ay ang mga bagay na ipinaliwanag ni Emperor Jabari ilang sandali lang ang nakalipas. Itinuro niya ang pader na bato sa unahan at sinabing, "Wala akong masyadong alam tungkol sa kanila. Nakilala ko lang na ang porma sayon na ito ay isang palaisipan na may kaugnayan sa isang sacred blossom." Kabanata 2963. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang lumakad mula sa malayo. Lahat ng naruroon ay nagulat sa kanilang hitsura at natigilan at tiningnan ang paparating na grupo ng may paggalang. May mahinang bamulong. Ito ang Martial Reverend. Napatingin si James sa malayo. Mabilis na lumapit ang grupo at mabilis na nakarating sa pader na bato. Humakbang si Zane. Tumingin sa lalaking nangunguna. At magalang na binati, leader ng sekta. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi ang Martial Reverend. Pumunta siya sa Malevolent Demon Residence sa kailaliman ng Great Wilderness at nagdala ng ilang powerhouses. Sa daan, hindi siya nakatagpo ng anumang halimaw o naramdaman ang anumang bakas ng Malevolent Demon. Kaya, sumulong siya sa pinakamalalim na bahagi ng Malevolent Demon Residence nang walang pagdadalawang isip. Bahagyang tumango ang Martial Reverend at nagsimulang pagmasdan ang pader na bato sa kanyang harapan. Nang makita niyang sinisiyasat niya ang pader na bato, ang lahat ay nanatiling tahimik at humihingal na naghihintay para sa kanyang opinyon. Lumipas ang isang araw at isa pang araw din. Sa kalaunan,
3 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Huminga ng malalim ang Marshal Reverend at sinabing, "Tama siya, isa itong palaisipan na may kaugnayan sa Sacred Blossom." Nagulat ang lahat nang marinig nila ang pahayag ng Marshal Reverend. Lahat sila ay napalingon kay James na nagtataka. Kahit na ang isang kilalang veterano tulad ng Marshal Reverend ay tumagal ng 3 araw upang kumpirmahin na ito ay isang Sacred Blossom puzzle. Sa kabilang banda, naisip ito ni James matapos itong panandaliang pagmasdan. Si James kaya ay talagang isang powerhouse na may lakas na higit na nakahihigit sa Marshal Reverend at sadyang piniling itago ang sarili. Napatingin ang lahat kay James na hindi makapaniwala. Tumingin din ang Marshal Reverend kay James at nagtanong, "Bata, paano mo nalaman na ito ay isang Sacred Blossom puzzle?" Hindi nakilala ni James ang Marshal Reverend ngunit naramdaman niya na mayroon siyang malaking impluwensya. Mula sa magalang na kilos at pagbati ni Zane, nalaman ni James na ang taong nasa harapan niya ang pinakamalakas na powerhouse sa Eidolon Realm at leader ng Paragon Sect. Kabanata 2964. Si Emperor Jabari ay lubos na nagtitiwala. Bagamat siya ay kasalukuyang umiral bilang isang fragment ng kanyang orihinal na kaluluwa, hindi pa rin niya itinuturing na banta ang Grand Emperors. Nakahinga si James nang marinig ang sinabi ni Emperor Jabari. Tanong niya, "Maaari mo ba akong turuan kung paano lutasin ang pagbuo? Ang lugar na ito ay may kinalaman sa aking asawa, at sinusubukan kong lampasan ang batong pader na ito upang mahanap siya." Oo naman. Nakahinga ng maluwag si James. Tiningnan niya ang grupo ng mga powerhouse na pinamumunuan ng Marshal Reverend at sinabing, "I can decipher it." Agad na tumahimik ang paligid nang marinig ang kanyang sinabi. Napatingin ang lahat kay James. Inakala ni Yikren na mali ang kanyang narinig at hindi makapaniwalang lumapit kay James. Tanong niya, "Anong sinabi mo? Sinabi mo bang ma-decipher mo ang formation?" Mabagal na tumango si James bilang tugon. "Ha?" Ngumisi si Yikren. "Sino ka sa tingin mo?" Kahit na ang Marshal Reverend ay hindi kayang masira ang porma sayon na ito. Ngunit sa tingin mo kaya mo? Inis na sinulyapan ni James si Yikren. Hindi niya kailanman sinaway si Yikren. Ngunit ang lahat ng ginawa ng huli ay walang awa na insulto siya at hamarang sa kanyang paraan. Kalmadong tanong ni James, "Ano ang mangyayari kung matagumpay kong naintindihan ito?" Sumagot si Yikren sa isang mapanuksong tono, "Kung magtagumpay ka, pupugutan ko ang aking sarili para sa iyo." Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Hindi na iyon kakailanganin. Kung magtagumpay ako, kailangan mong layuan siya." Tinuro ni James si Zane. Bahagyang natigilan si Yikren sa kanyang kahilingan. Muli siyang humagalpak ng tawa. "Sa tingin mo ba ay magtatagumpay ka? Sinusubukan mo lang bang magpakitang gilas sa harap ni Zane?" Sa sandaling lumabas ang kanyang mga pang-iinsulto sa kanyang bibig. Maraming tao sa karamihan ang tumawa kasama siya. Para sa kanila, si James ay mukhang sobrang puno ng sarili. Kahit na ang isang powerhouse tulad ng Marshal Reverend ay hindi nagawang basagin ang porma sayon. Si James ay nasa ika-10 yugto ng Sage rank, at sinuman sa kanila ay maaaring pumatay sa kanya sa isang pitik ng daliri. Paano maiintindihan ng isang mahinang tao na tulad niya ang pagbuo? Hindi pinansin ni James ang pang-osar ng lahat. Tumingin siya kay Yikren at malamig na nagtanong, "Anong problema? Masyado ka bang natatakot na pumayag sa kondisyon?" "Siyempre hindi," ngumisi si Yikren. "Kung magtagumpay ka sa pagsira sa formation, hindi na ako lalapit kay Zane." Tapos, dagdag pa niya, "Gayunpaman, sigurado akong mabibigo ka." Hindi pinansin ni James si Yikren at naglakad patungo sa pader na bato. Tumayo siya sa harap ng pader na bato at itinaas ang kanyang ulo upang pagmasdan ang mga pattern. Napakagulo ng mga pattern.
At kahit isang powerhouse ay mahihirapang tukuyin ito bilang isang Sacred Blossom Puzzle Formation. Kabanata 2965. Ang makapangyarihang enerhiya ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Malakas na enerhiya iyon. Ito ang lakas ng isang emperador. Maaaring siya ay isang Grand Emperor na nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Matapos maramdaman ang enerhiya sa paligid ni James, marami sa kanila ang napabuntong hininga sa pagtataka. Nalaglag ang panga ni Yikrin. At siya ang pinakanamangha sa kanila. Hindi siya makapaniwala kung gaano kataas ang sigla ni James sa maikling sandaling iyon. Maging si Zane na alam ang sitwasyon ni James ay bahagyang natigilan. Gulat, naisip niya sa sarili. Paano siya nagkaroon ng kahanga-hangang enerhiya? Itinago ba niya ang kanyang tunay na lakas sa lahat ng oras na ito? Nagulat ang lahat kay James. Samantala, nakipag-usap si Emperador Jabari kay James mula sa loob ng Celestial Abode. Sinimulan niyang utusan si James na muling ayusin ang mga nakaukit na piraso ng bato. Nang marinig ang mga tagubilin ni Emperor Jabari, lumukso si James sa hangin at naglipat ng isang piraso ng bato. Habang tinutulak niya ang piraso ng bato, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa lugar. Ito ay ang kapangyarihan ng isang landas ng paglilinang. Dahil ito ay isang Sacred Blossom Puzzle Formation, magkakaroon ng mga epekto kung ang isang tao ay walang ingat na gumagalaw sa paligid ng mga piraso ng bato. Tanging ang mga bihasa sa iba't ibang cultivation path ang makakaintindi sa Sacred Blossom Puzzle Formation. Ang nakakatakot na puwersa ay tumagos sa hangin. Ngunit si James ay hindi nasaktan habang ang enerhiya ni Emperor Jabari ay madaling nakakalat dito. Patuloy na ginagalaw ni James ang mga piraso ng bato ayon sa mga tagubilin ni Emperor Jabari. Bagamat mabilis siyang kumilos, inabot pa rin siya ng isang buwan upang matapos ang paglutas ng puzzle. Hindi siya tumigil kahit isang sandali sa buong buwan niyang inaayos ang mga piraso. Ang mga piraso ng bato ay patuloy na inilipat sa paligid. At malakas na puwersa ay lalabas kapag sila ay inilipat. Ang puwersa ay sapat na upang patayin ang isang Grand Emperor. Ngunit ganap na maayos si James. Sa mga taong naruroon, tanging ang Marshal Reverend at ilang iba pang powerhouses ang nakakaunawa kung bakit inilipat ni James ang mga piraso ng bato sa paraang ginawa niya. Pagkaraan ng isa pang buwan, inilipat ni James ang huling piraso ng bato. Matapos ang huling pirasong iyon ay mailipat sa lugar, ang kumpletong larawan ng sagradong pamumulaklak ay sa wakas ay ipinakita. Katulad nga ng sinabi ng lalaking malaibon kanina. May gitnang talulot na napapalibutan ng 5 iba pa. Pagkatapos, ang mga petals ay lumawak palabas sa ilang higit pang mga layer. Bumaba si James mula sa langit at bumagsak sa lupa. Tumingin siya sa sagrado, namumulaklak sa pader na bato at bumulong-bulong. So ito ay isang sagradong pamumulaklak. Sa sandaling iyon, ang palaisipan ay nagliliwanag ng nakakasilaw na liwanag. Ang bawat talulot ay kumikinang na may nakakasilaw na liwanag. At ang sagradong pamumulaklak sa dingding ay tila nagkatotoo sa totoong mundo. Biglang bumukas ang pader na bato. At may lumabas na pinto. Tanging puting liwanag lang ang bumungad sa pinto. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ng Marshal Reverend ay hindi makalampas sa liwanag. Nang makitang hindi nakapasok si James, ang ibang mga powerhouse ay hindi rin ng ahas na gumalaw ng kalamnan. Kabanata 2966. James Caden. Ang Marshal Reverend ay nagmuni-muni sa pangalan sa loob ng maikling sandali. Hindi niya maalala kung ang isang cultivator na nagngangalang James Caden ay umiral sa Eidolon Realm o sa buong Boundless Realm. Sinulyapan niya si James at naisip, saan nanggaling ang lalaking ito at ano ang background niya? Siya kaya ay isang powerhouse na nanatili sa pag-iisa.
Hindi ma-verify ang background ni James. Mabilis na inilagay ng Marshal Reverend ang kanyang mga iniisip. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Ano sa tingin mo ang nakatago sa likod ng pintong ito, Mr. Hayden?" Sa mundong ito, ang mga malalakas ay lubos na iginagalang. Bagamat medyo bata pa si James, inisip ng Marshal Reverend na sadyang itinago ni James ang kanyang kasaysayan at dapat ay mayroon siyang mga pambihirang kakayahan upang maitago ang kanyang aktwal na edad mula sa iba. Dahil dito, kinausap niya si James nang may paggalang sa kabila ng pagiging Grand Emperor mismo. Nakaramdam ng awkward si James na kausapin siya ng magalang ng Marshal Reverend ngunit hindi siya umimik para itama siya. Lumingon siya sa pinto at sinabing, "Hindi ko rin alam kung ano ang nasa loob. Kailangan nating pumasok para malaman natin ang sarili natin." Gayunpaman, ang lahat ay tumalikod ng maingat. Kahit na ang malevolent demon at ang kanyang mana ay maaaring nasa kabilang panig ng pinto. Wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng walang ingat na hakbang. Lahat sila ay natakot sa Sacred Blossom Puzzle Formation at natatakot sa hindi malamang panganib na naghihintay sa kanila sa kabilang panig ng pinto. Dahil mayroong isang powerhouse na tulad ni James na naruroon. Mas ligtas na hayaan siyang subukan muna ang tubig. Napatingin ang lahat kay James. Lalo na nahiya ang mga nanlilibak kay James dahil sa pagtrato nila sa kanya. Inakala nilang lahat na si James ay isang human cultivator lamang sa ika-10 yugto ng Sage rank at hindi niya inaasahan na siya ay isang mabigat na powerhouse na nagpapababa sa kanyang lakas. Sinimulan nilang sisihin ang kanilang mga sarili dahil hindi nila napagtanto kung paano naabot ng isang tao sa ika-10 yugto ng Sage rank ang puntong ito ng Malevolent Demon Residence. Maasim ang mukha ni Yikrin. Naalala niya kung paano niya inatake at nasugatan si James kanina. At laking gulat niya, kung maghihiganti si James, ang buong Southern Academy ay mapapahamak dahil sa kanyang mga aksyon. Sa sandaling iyon, naisip ng lahat na si James ay isang uri ng nakatagong powerhouse. Maging si Zaint ay nataranta sa tunay na lakas ni James. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, nakagawa siya ng conclusion. Ang kanyang ina ay di masasabing malakas. At kung si James talaga ang kanyang ama, makatwiran lamang na siya ay kasing lakas niya. Samantala, ang Marshal Reverend ay nakahinga ng maluwag na ang isang walang katulad na magsasaka ay naruroon sa kanila. Sa una, nagkaroon siya ng mga alalahanin tungkol sa pakikipaglaban sa malevolent demon. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasugatan ng kanya, at tumagal siya ng 30,000 taon upang sugpuin ang masasamang enerhiya na naiwan nito sa kanyang katawan. Hindi siya kumpiyansa na kaya niya itong ibaba muli. Kasama si James dito, mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi na siya mag-aalala kung sasali si James sa paglaban sa malevolent demon. Magalang na sinabi ng Marshal Reverend, "Mangyaring pangunahan, Ginoong Hayden, dalhin mo kami sa kailaliman ng malevolent demon residence para sabay nating salakayin at patayin ang malevolent demon." Kumunot ang noo ni James sa sinabi niya. Tumingin siya sa pinto at naisip, talaga bang nasa labas ng pintong ito si Thea? Kabanata 2967. Sa sandaling iyon, ang Southern Reverend ng Southern Academy ay patungo sa kailaliman ng Great Wilderness kasama ang mga powerhouse na kanyang nakalap. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang nagsalita sa isipan ng Southern Reverend. "Guro, ang Sacred Blossom Puzzle Formation ay na-deactivate na. Ang lahat ng pumasok sa kuweba ay nakapasok sa kakila-kilabot na espasyo." Nang marinig ang ulat, isang malisyosong ngiti ang nabuo sa mukha ng Southern Reverend. Ipinagpatuloy niya ang pag-akay sa mga powerhouse sa kailaliman ng Great Wilderness. Samantala, ang balita tungkol sa malevolent demon ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng Boundless Realm.
at nakarating sa pandinig ng maraming powerhouses. Ilang adventurous cultivator din ang sumugod sa Great Wilderness para obserbahan ang sitwasyon. Pagkalakad ni James sa pinto, nakaramdam siya ng pagkahilo at parang umiikot ang mundo sa paligid niya. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, tumigil ang pag-ikot, at napagtanto niyang nakarating na siya sa hindi kilalang mundo. Pinagmasdan ni James ang paligid. Nakatayo siya ngayon sa isang baog na lugar. Walang mga halaman o buhay na nilalang. Dead silence lang. Ano ang lugar na ito? Kumunat ang noo ni James. Sa sandaling iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya sa pagiging realisasyon. Nakaramdam siya ng medyo pamilyar na enerhiya. Ito ay curse magic. Ito ay napakalakas na curse magic. Lalong lumalim ang mga kulubot sa kanyang nakakunot na noo. Maingat niyang pinakiramdaman ang paligid upang matiyak na hindi siya nagkakamali. Natakot si James na may napakalakas na curse magic sa mundong ito. Hindi nagtagal, nagsimula na ring lumitaw ang ibang mga tao. Ang unang nagpakita ay ang Martial Reverend. Pagkarating niya sa tigang na lugar, siya rin ay labis na nabigla. Anong enerhiya ito? Mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas. Nilabanan niya ang malevolent demon at nasugatan niya ito. Ang lakas na iniwan niya sa kanyang katawan ay nagpagulo sa kanya sa loob ng 30,000 taon. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya tuluyang maalis ang enerhiya sa kanyang katawan. Pagdating pa lang niya, naramdaman niya agad ang parehong kakilakilabot na kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng malevolent demon. Anong lugar ito? Bakit nakakaramdam ako ng sobrang corrupt na enerhiya? Maraming mga powerhouse ang lumitaw sa lugar na may mga mukhang puzzled. Sa pagkakataong iyon ay dumating na rin si Zane. Feeling the curse magic, nilapitan niya si James at tinanong, ano ang nangyayari? Bakit may napakabigat na curse magic sa lugar na ito? Kabanata 2968. Nang marinig ang usapan nina James at Zane, nagtanong ang Martial Reverend, ano ang curse magic? Bagamat naapektuhan siya ng curse magic, wala siyang ideya kung ano iyon. Ang Martial Reverend at ang iba pang cultivator na naruroon ay hindi pa nakarinig ng curse magic dati. Marami sa kanila ang naguguluhan na tumingin kina James at Zane. Sinulyapan ni James ang Martial Reverend at ang iba pang powerhouses ay nagtipon. Ang pangunahing layunin niya sa paglalakbay sa Boundless Realm ay upang mahanap ang Ancestral God. I-rank ang elixir upang matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kahit na ang Boundless Realm ay ihiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Iyon ay nakatadhana na mangyari at hindi niya mapipigilan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sinabi ni James, kailangan nito ng napakahabang paliwanag. Kailangan kong magsimula sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa 4 calamities humanity had to face. 4 na kalamidad. Ang Martial Reverend ay naguguluhan. At gayon din ang ibang mga tao na naruroon. Lahat ng mga tao na naruroon ay tumingin kay James na nalilito. Ang 4 na kalamidad na kinakaharap ng sangkatauhan. Kailan ito dapat mangyari? Alam ni James na walang ideya ang mga tao sa Boundless Realm tungkol sa 4 calamities. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na kalamidad ay mga kaganapan na mangyayari 100,000 taon sa hinaharap. Tumingin siya sa Martial Reverend at nagtanong, bilang isang Grand Emperor, malamang narinig mo na ang Primeval Age. Tama ba? Bahagyang tumango ang Martial Reverend at sinabing, narinig kong may kaugnayan ito sa kaligtasan ng Boundless Realm. Ang Martial Reverend ay isang Grand Emperor na nabuhay ng mahabang panahon. Sa makatuwid, mayroon siyang malawak na kaalaman. Aniya, isang malaking insidente ang nangyari noong Primeval Age na humantong sa pagkawasak ng isang buong mundo. Bago nawasak ang mundo, nagkaisa ang ilang powerhouse at nagtayo ng isang makapangyarihang pormasayon.
Ang mga mundong napapalibutan ng formation ay binubuo ng boundless realm. Ang formation na iyon ay tinatawag na boundless formation. Tumango si James at sinabing, "Talaga, well, magsisimula ako sa pagpapaliwanag tungkol sa mga kaganapan mula sa Primeval Age." Noong Primeval Age, ang mga tagahatol ng langit ay gumagala sa universo. Ang kanilang layunin ay parusahan ang mga lumabag sa makalangit na landas. Noon, maraming kapangyarihan ng tao ang hindi nasisiyahan sa landas sa langit at gustong agawin ito upang lumikha ng sarili nilang mga panuntunan. Maraming makapangyarihang tao ang nagkaisa upang maghimagsik laban sa landas sa langit. Gayunpaman, nabigo sila, at minarkahan nito ang pagtatapos ng isang edad. Marahil ay alam na ng mga powerhouse na ito ay mabibigo at nakakuha ng kaalaman na ang langit na landas ay lilikha ng 4 na kalamidad upang lipulin ang mga tao pagkatapos ng mga panahon. Dahil dito, ang ilang ancestral gods ay nagsama-sama upang pinuhin ang isang ancestral god rank elixir. Ang pagkuha ng elixir na ito ay pansamantalang magbibigay sa isa ng lakas ng isang ancestral god. Napakahalaga sa pagresolba sa ika-4 na kalamidad na kakaharapin ng mga tao sa hinaharap. Upang matiyak ang ligtas na pag-iingat ng Ancestral God Rank Elixir hanggang sa tamang panahon. Maraming powerhouse ang nagsanib kamay upang i-seal ang isang rehiyon upang mapanatiling ligtas ang elixir. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang Boundless Realm. Para naman sa Curse Magic. Ito ay produkto ng Third Calamity. Nang tumama ang ikatlong kalamidad, ang Curse Magic ay ipinataw sa lahat ng tao. Kabanata 2969. Ang Martial Reverend ay nag-isip sandali at nagtanong. Kung gayon, bakit ang lugar na ito ay puno ng Curse Magic? At saka, bakit alam ng Malevolent Demon kung paano gumamit ng Curse Magic? Umiling si James. Wala siyang ibinunyag tungkol sa pagkakakilanlan ng Malevolent Demon. Bagamat alam niyang si Thea iyon, hindi niya ipinahalata sa kanila ang impormasyon. Nagdusa si Thea ng energy deviation at kumitil ng maraming buhay. Nagdulot ito sa kanya ng pagkamuhi ng mga nasa Eidolon Realm. Maaaring maranasan din niya ang kanilang galit kung sasabihin niya sa kanila kung paano siya nauugnay sa kanya. Kung bakit sinalanta ng Curse Magic ang lugar, hindi niya alam. Gayunpaman, may ilang mga posibilidad na naisip. Ang isa, ay ang lugar na ito ay umiral na mula noong Primeval Age. Ang sumunod ay ang Ancestral Talisman Master ay may kahalili na kasalukuyang naninirahan sa Boundless Realm. Ang pangatlo ay ang Curse Magic ay nakarating sa Boundless Realm. At isang tao sa Boundless Realm ang nakakuha ng kapangyarihan nito. Ang partikular na nilalang na ito ay gumamit ng Curse Magic sa lugar na ito. Na nagresulta sa masaganang Curse Magic na lumaganap sa tiwangwang na lugar na ito. Sa sandaling iyon, nawala sa pag-iisip ang Martial Reverend. Sinusubukan niyang suriin kung may katotohanan ang mga salita ni James. Sinabi ni James na naglakbay siya sa ilog ng panahon. Gaano kaya siya kalakas sa paglalakbay sa panahon? Isa siyang Grand Emperor at maraming kaalaman. Mula sa kanyang pangunawa, ang isa ay kailangang maging bihasa sa landas ng oras upang mabuksan ang ilog ng panahon. Ang paglalakbay sa ilog ng panahon ay isang transcendent na pagkilos na nangangailangan ng isang tao na magkaroon ng kapangyarihang lumaban sa landas sa langit. Naabot ba ni James ang 9th Heaven ng Grand Emperor rank? Na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang Heavenly Path. Napaisip ang Martial Reverend. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi alintana kung ang mga salita ni James ay mapagkakatiwalaan. Ang pinakamahalaga sa kasalukuyan ay kung ano ang dapat nilang gawin sa susunod. Paano nila mahahanap ang Malevolent Demon? Upang makatakas sa lugar na ito, kinailangan nilang patayin ang Malevolent Demon. Bukod dito,
Ang curse magic na sumalot sa lugar ay hindi kapani-paniwalang mapang-api. Kung ito ay tumaga sa labas ng mundo, ito ay magiging isang panganib sa Boundless Realm. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isa sa mga mahihinang magsasaka. Matapos umalangaw-ngaw ang kanyang nakakatakot na 1/3 sigaw, lumabas ang apoy mula sa kanyang katawan at nilamon siya. Nang makita ito, isang powerhouse sa tabi niya ang kumilos at pinatay ang apoy gamit ang kanyang malakas na enerhiya. Bagamat nakaligtas ang mahinang magsasaka, nagtamo siya ng matinding pinsala. Kabanata 2970. Anong gagawin ko? Nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa katawan ko. Paano ko ito aalisin? Kakaiba talaga. Bigla akong tinamaan ng kidlat. Wala man lang kahit anong babala. Anong klaseng kapangyarihan ito? Bakit napaka-abnormal? Ang lahat ay naapektuhan ng curse magic at nagsimulang magpanik si James na mabilis na tiniyak sa kanila. Sa iyong lakas, walang dapat ikabahala. Bagamat hindi mo maaalis ang curse magic sa iyong katawan. Lahat kayo ay ganap na kayang sugpuin ito. Sa hinaharap, ang kapangyarihang ito ay magpapahirap sa sangkatauhan. Nang marinig ang mga salita ni James, bahagyang huminahon ang mga magsasaka. Sumimangot ang Martial Reverend at nagtanong, ano ang susunod nating gagawin? Mr. Hayden. Bahagyang nahiya si James na ipinagpatuloy ng Martial Reverend ang pakikipag-usap sa kanya ng formal. Napakamot siya ng ulo at sinabing, dapat alamin muna natin kung nasaan tayo. I-scout natin ang lugar. Tumango ang Martial Reverend. Sige, sumunod. Sinimulan ng mga magsasaka ang pagsisiyasat sa lugar. Malawak ang lugar. At kahit ang isang Grand Emperor tulad ng Martial Reverend ay hindi matukoy ang laki ng lugar. Samantala, tinawag ni James si Emperor Jabari sa loob ng Celestial Abode. Si Emperor Jabari ay dating nasa 9th Heaven ng Grand Emperor rank at nag-adventure sa maraming mapanganib na lugar sa universo. Sa makatuwid, siya ay higit na may kaalaman kaysa sa iba. Ano ang lugar na ito? Emperor Jabari. Naramdaman ni Emperor Jabari ang labas ng mundo mula sa loob ng Celestial Abode. Sa sandaling iyon, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. James, ito ay isang hindi pangkaraniwang lugar. Nararamdaman ko ang enerhiya na wala sa edad na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang lugar na ito ay isang remnant ng Primeval Age. May makabuluhang nangyari sa lugar na ito, na nagresulta sa malakas na enerhiya dito. Nang marinig ito, nagtanong si James, ibig mo bang sabihin na ang lugar na ito ay mula sa Primeval Age? Dapat ay, nag-isip sandali si James at nagtanong, sino ang taong nagtayo ng Sacred Blossom Puzzle Formation? Baka si Thea, sumang-ayon si Emperor Jabari. Hindi. Kahit na mabilis na umunlad si Thea, imposible para sa kanya na makabisado ang napakaraming cultivation path sa loob ng ilang libong taon. Hindi malamang na siya ang nag-set up ng Sacred Blossom Puzzle Formation. Kung naaalala ko ng tama, mayroong isang powerhouse na pumasok sa Boundless Realm bago ito nabuklod noong Primeval Age. Ganoon ba? Sino ang taong ito? Hindi rin alam ni Emperor Jabari. Kabanata 2971. Si Emperor Jabari ay nasa 9th Heaven ng Grand Emperor rank ngunit isa lamang itong soul fragment. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay katumbas lamang ng ikalawang langit ng Grand Emperor rank. Kung ang sitwasyon ay itinakda ng isang mastermind sa Primeval Age o ng Heavenly Path, kung gayon magiging mahirap para sa kanya na lutisin ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Emperor Jabari. Sa sandaling iyon, malalim din ang iniisip ni Emperador Jabari. Ang kanyang kasalukuyang estado ay naging imposible para sa kanya upang malutas ang sitwasyon. Kailangan niyang baguhin ang kanyang pisikal na katawan at mabawi ang kanyang lakas. Gayunpaman,
Itinuring na niya ang heavenly path na patay na. Kapag binago niya ang kanyang katawan at primordial spirit, ang landas ng langit ay tiyak na hahabulin at agad siyang papatayin. Ito ay kapalaran. Lahat ay nakatadhana. Huminga ng malalim si Emperador Jabari. Naramdaman niya ang dahilan kung bakit nabuhay ang isang fragment ng kanyang kaluluwa ay ang lahat ay itinakda na ng kapalaran. Hindi mo pwedeng madaliin, James. Hindi pa namin alam ang eksaktong sitwasyon. Kung ito talaga ang i-guest, kailangan kong baguhin ang aking pisikal na katawan ng maaga. Gayunpaman, kailangan ko ang iyong tulong sa bagay na iyon. Natigilan. Tanong ni James. Paano kita tutulungan kung mahina ako? Sinabi ni Emperor Jabari. Kailangan ko ng ilang mga materyales upang muling hubugin ang aking katawan. Hindi ako makakalabas para hanapin sila ng personal. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Bukod dito, kailangan kong mag-set up ng isang formation para maiwasan ang pagtuklas ng heavenly path. Sumagot si James. Basta kailangan mo ako, gagawin ko ang lahat para makatulong. Kahit na nanganganib ang buhay ko. Sinabi ni Emperor Jabari. Ang mga bagay ay hindi pa umuusad sa gayong hindi nais na mga haba. Pagkatapos magsalita, tumahimik si Emperor Jabari. Nagpatuloy si James sa paglibot sa hindi malamang lugar. Sa sandaling iyon, tumingin si Nova kay Emperor Jabari sa loob ng Celestial Abode at nagtanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Emperor Jabari. Si Emperor Jabari ay may hindi pangkaraniwang solemn na hitsura. Sumagot siya, may iniisip ako. Dapat talaga nakilala ko na ang katapusan ko noon. Kahit napinik ko ang Celestial, pagtira ng maaga, naramdaman pa rin ng makalangit na landas ang aking natitirang kaluluwa. Malamang na mayroong puwersa na lihim na nagpo-protekta sa aking natitirang kaluluwa sa Celestial Abode. Si Nova ay isang powerhouse din. Kaya agad niyang naintindihan ang mga salita ni Emperor Jabari. Lahat ay itinakda para makasali ka sa laban na ito laban sa landas sa langit. Upang maging tumpak, ito ay isang pakikipaglaban sa labanan sa likod ng landas sa langit. Tumingin si Nova kay Emperor Jabari. Mataimtim na tumango si Emperador Jabari. Ito ay isang nakamamatay na labanan na sinimulan noon pa man. Hindi mabilang na mga powerhouse ang kasangkot dito. Ang lahat ng tao at buhay na nilalang ay parang mga piraso ng chess. Gayunpaman, hindi ko matukoy kung sino ang may kontrol sa laro. Walang ideya si Emperor Jabari kung sino ang nagpasimula ng nakamamatay na labanan ito. Alam din niyang ang kalaban ay ang puwersa sa likod ng heavenly path. Gayunpaman, sino ang utak na nagpaplano ng lahat para sa mga tao? Ito ba ang grupo ng mga ancestral gods noong primeval age? Ano ang nakita nila para ipilit nilang patayin ang landas sa langit? Hindi pa rin niya maisip ito sa kabila ng pagiging nasa 9th heaven ng Grand Emperor rank. Dahil hindi mahanap ni Emperor Jabari ang sagot. Hindi niya iniisip iyon. Kasali na siya. Kaya kailangan niyang maging ganap na handa sa laban. Kailangan kong pumunta sa pag-iisa para magsaliksik ng isang porma sayon na makakaiwas sa pagtuturo ng landas sa langit. Pagkatapos, hihilingin ko kay James na tulungan akong maghanap ng ilang mga materyales upang muling hubugin ang aking katawan. Hanggat maaari kong baguhin ang aking pisikal na katawan, ang aking kaluluwa ay magkakaroon ng sisidlan. Pagkatapos, mababawi ko ang aking pinakamataas na lakas sa ilang sandali. Tumingin si Emperor Jabari kay Nova at inutusan. Ingatan mo si James para sa akin. Isa siyang mahalaga sa larong ito ng chess. Ang kanyang pag-iral ay maaaring makagambala sa heavenly path. Kaya dapat siyang panatilihing ligtas. Tumango si Nova at sinabing, huwag kang mag-alala. Lagi kong pinapansin si James. Magiging maayos din siya. Kabanata 2972. Matapos malutas ni James ang Sacred Blossom Puzzle Formation,
Maraming cultivator ang pumasok sa hindi kilalang mundo na nababalot ng curse magic. Hindi nagtagal, dinala din ng Southern Reverend ang isang grupo ng mga powerhouse sa Malevolent Demon Residence. Dahil ang lahat ng mga porma sayon ay na-deactivate, ang partido ng Southern Reverend ay madaling sumulong sa Malevolent Demon Residence. Narating nila ang pinakamalalim na bahagi ng kuweba at nakita ang decipher na Sacred Blossom Puzzle Formation. Nag-alinlangan ang Southern Reverend. Tumingin siya sa mga powerhouse na naruroon at sinabing, ang Martial Reverend ay malamang na lumabas na sa mga powerhouse sa pintuan na ito. Ang Malevolent Demon ay malamang nalampas sa puntong ito. Tara at tingnan natin ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, kailangan nating patayin ang Malevolent Demon. Susundan ka namin, Southern Reverend. Oo, siguradong kukubkuban at papatayin natin ang Malevolent Demon sa pagkakataong ito. Maraming powerhouse ang masigasig na tumugon. Bahagyang ngumiti ang Southern Reverend at nanguna sa pintuan. Sumunod naman ang iba pang mga powerhouse. Maraming cultivator ang naglakbay ng malalim sa Great Wilderness. Pumasok sa Malevolent Demon Residence. At dumating sa mundong nababalot ng curse magic. Lumipas ang oras araw-araw. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Sa nakalipas na 3 taon, maraming iba pang makapangyarihang cultivator mula sa Edolan Realm ang patuloy na nakipagsapalaran sa mundong puno ng curse magic. Maging ang mga taga-ibang mundo ay nakiisa rin sa kanila sa pakikipagsapalaran. Isang pagtatansya ng 10 bilyong nabubuhay na nilalang ang pumasok sa hindi kilalang mundo. Ang pinakamahina sa mga magsasaka na ito ay nasa divine rank. Nanatili si James sa mundong binalot ng curse magic sa loob ng 3 taon. Sa kabutihang palad, hindi sila nakatagpo ng anumang panganib. Hindi nahanap ni James si Thea. Hindi niya nakita ang paraan para makaalis o ang pinagmulan ng curse magic. Ang curse magic ay parang oxygen na nabubuhay sa mundong ito. Sa simula, maraming powerhouse ang nakipagsapalaran sa mundo ng magkasama. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay unti-unting nagkalat sa nakalipas na 3 taon upang makahanap ng kanilang sariling mga biyaya. Naiwan ang party ni James kasama si Zaint at ang 12-dosenang powerhouse na pinamumunuan ng Martial Reverend. Maraming tao ang nagtipon sa tuktok ng bundok sa isang tigang na hanay ng bundok sa isang mundong nababalot ng curse magic. Kasama nila si James. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang bato at tumingin sa langit na napapalibutan ng itim na ambon na may solemn na ekspresyon. 3 taon na niyang hinanap ang hindi kilalang mundong ito. Ngunit walang bakas ni Thea. Nag-aalala si James, lalo na dahil sa haka-haka ni Emperor Jabari na maaaring kontrolin si Thea ng utak sa likod ng pukana na ito. James, lumapit sa kanya si Zaint. Nang makitang natulala siya, nagtanong siya, ano ang iniisip mo? Nabalik si James sa realidad. Nilinga niya si Zaint. Bumantong hininga, at sinabing, iniisip ko kung nasaan ang Malevolent Demon. 3 taon na ang nakalipas, ngunit wala pa ring palatandaan sa kanya. Nasa mundo ba talaga siya? Nag-aalinlangan si James sa pagiging nandito ni Thea sa mundo. Umupo si Zaint sa isang bato. Wala siyang sagot sa tanong ni James. Sabik din si Zaint na hanapin ang kanyang ina ngunit wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Huwag kang mag-alala, hahapin natin siya sooner or later. Si Zaint lang ang nakaka-comfort sa kanya. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Bahagyang tumango si James bilang tugon. Samantala, pinamunuan din ng Southern Reverend ang isang grupo ng mga powerhouse sa hindi kilalang mundo sa loob ng 3 taon. Ang lahat ng mga powerhouse na pinamumunuan niya ay hindi gaanong pag-iral sa Edolan Realm. At lahat ay nasa 3rd stage ng divine rank o mas mataas. Marami ring quasi-emperors sa kanila.
Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga itim na ulap sa himpapawid at tumagay sa kanila, na nagkulong sa mga powerhouse bago sila makapag-react. Isang tao lamang ang hindi naapektuhan ng itim na ulap, ang Southern Reverend. Tumayo ang Southern Reverend at tumingin sa mga powerhouse na nakulong ng itim na ulap na may maliit na ekspresyon. Ang pinakamalalim na rehiyon ng mundo ay nababalot ng curse magic. Isang itim na palasyo ang lumutang sa kalangitan. At maraming mabangis na halimaw ang nakapalibot sa lugar. May mga lumilipad na halimaw. Halimaw sa lupa. At lahat ng uri ng iba't ibang halimaw. Lahat sila ay may isang katulad na katangian, ang kanilang buong katawan ay naglabas ng itim na enerhiya. Napakasama ng tingin ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, isang magandang, walang ekspresyon na babae ang lumipad palabas ng itim na palasyo. Lumitaw siya sa hangin at may hawak na itim na espada. Bahagyang nakakurba ang dulo ng espada at ang talam ay naglalabas ng nakakatakot na itim na enerhiya. Ikinumpas niya ang kanyang espada, at lumitaw ang itim na enerhiya upang bumuo ng ilang mahiwagang salita na tila isang utos. Ang iba't ibang halimaw sa paligid ng palasyo ay umungal nang makita nila ang mga salita na lumitaw. Sa sandaling iyon, agad na nagbago ang kulay ng langit. Pagkatapos, ang mabangis na mga halimaw ay nagsimulang sumisingil sa iba't ibang direksyon. Pinangunahan ni Thea ang grupo ng mga halimaw palayo sa itim na palasyo. Biglang inatake ng mga nakakatakot na halimaw ang mga magsasaka na pumasok sa hindi kilalang mundo. At sumiklab ang mga away. Ang mga nahulog na cultivator ay hinigop ang kanilang blood essence ng isang mahiwagang puwersa. Ang hinihigop na blood essence ay natipon sa hangin. At isang misteryosong pormasayon ang nagsimulang mabuo. Samantala, nakaupo si James sa tuktok ng bundok sa isang lugar sa misteryosong mundo. Ano yan? Tinuro ni Zaint ang langit. Nabawi ni James ang kanyang katinuan at tumingin sa langit. Nakita niya ang malabong pulang salita sa langit. Kasabay nito, napansin ni James ang amoy ng dugo na tumatagos sa lugar. Ang Marshall Reverend at ang iba pang powerhouses ay tumingin din sa langit. Nagulat ang lahat sa eksena. Matapos tingnan ito sandali, lumingon si Zaint kay James. Nagtanong, alam mo ba kung ano iyon? Umiling si James at sinabing, hindi ko alam. Pagkatapos, lumingon si James upang tanungin si Emperador Jabari, na nasa loob ng Celestial Abode, tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay. Gayunpaman, si Emperor Jabari ay napunta na sa pag-iisa. Kaya, si Nova ang tumugon sa halip. Kanina pa pinapansin ni Nova ang outside world. Pero hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sandali lang James, pupunta ako at tanungin si Emperador Jabari. Bahagyang natigilan si James sa kanyang sinabi at nagtanong. Anong porma sayon? Anong alam mo tungkol doon? Mataimtim na ipinaliwanag ni Emperor Jabari. Ang mga form sayon ng muling pagkabuhay ay nakakatakot at parang bawal na pag-iral. Ang pagbuo ay nangangailangan ng blood essence ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang upang maisaaktibo. Kapag na-trigger ang formation, bubuo ang napakalaking puwersa sa loob ng formation. Sa tulong ng iba pang kayamanan, maaari nitong buhayin ang mga patay. Nararamdaman ko ang isang resurrection formation na sumasaklaw sa buong mundo. Sa napakalaking porma sayon, ang taong sinusubukan nilang buhayin ay dapat na isang nakakatakot na powerhouse sa fifth heaven ng Grand Emperor rank o mas mataas pa. Napabulala si James. Ano? Sinabi ni Emperor Jabari, kailangan mong itigil ito, James. Ang pagbuo ay nangangailangan ng dugo ng hindi mabilang na mga powerhouse. Dahil nagsimula ng kumilos ang utak sa likod nito, malamang na nagsimula na ang patayan laban sa mga taong pumasok sa mundong ito. Matapos matanggap ang balita, sumimangot ang mukha ni James. Tumingin siya kay Zaint at nagtanong, ito ba ay resurrection formation?
Natigilan si Zaint sa tanong niya. Maliwanag na hindi niya alam kung ano ang resurrection formations. Kahit ang Marshal Reverend ay clueless. Nagtanong ang Marshal Reverend, ano ang resurrection formation, Mr. Hayden? Sinabi ni James, lahat ng nabubuhay na nilalang ay may limitadong habang buhay. Kahit na ang isang Grand Emperor ay walang pagbubukod at sa kalaunan ay mamamatay. Ang isang taong namatay ay hindi na muling mabubuhay. Ang muling pagkabuhay ay isang transcendent na gawa. Ang resurrection formation ay sumasalungat sa makalangit na landas at maaaring buhayin ang mga patay. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit napakaraming tsismis ang lumaganap kamakailan. Ito ay upang akitin ang isang malaking bilang ng mga powerhouse sa mundong ito. Ang utak ng Pekana na ito ay nagpaplano na patayin tayong lahat at i-absorb ang ating blood essence para i-activate ang resurrection formation para ibalik ang isang powerhouse mula sa mga patay. Inulit ni James ang mga salita ni Emperor Jabari sa kanila. Matapos marinig ito, tumingin ang Marshal Reverend sa mga pulang salita sa langit. Sa sandaling iyon, agad niyang napagtanto na ang mga pulang salita ay nabuo sa pamamagitan ng dugo. Ito ay maliwanag na ang ilang mga magsasaka ay nahulog na. Kailangan nating itigil ito. Hindi ko inaasahan na ang malevolent demon ay magiging napakalupit. Ang malevolent demon ay malamang na humantong din sa mga halimaw sa mga lungsod ng Edolan Realm 30,000 taon na ang nakalilipas upang kolektahin ang blood essence at buhayin ang isang partikular na powerhouse. Damn it! Malevolent demon! Maraming powerhouses na present ang nagpagalitan kay Thea. Gayunpaman, nanatiling tahimik si James. Hindi siya naglakas loob na pabulaanan ang mga ito. Ang pagkilos ni Thea ay nagdulot ng galit ng publiko. Kaya, hindi siya nang ahas na magsalita para sa kanya. Gayunpaman, alam niyang may gumagamit kay Thea. Siya ang tagapagpatupad. Ngunit may kumokontrol sa kanya sa likod ng mga eksena. Tumingin ang Marshal Reverend kay James at sinabing, pakiusap, pangunahan at lutisin ang sakuna na ito. Mr. Hayden. Ano ang dapat nating gawin? Si James ay walang alam sa susunod na gagawin. Hiniling sa kanya ni Emperor Jabari na pigilan ang pagsasaaktibo ng resurrection formation. Gayunpaman, ang kanyang ranggo sa paglilinang ay medyo mababa. Bukod dito, ang kanyang asawa ay nasa kanilang magkasalungat na panig. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya kung kalabanan ni Thea ang lahat ng taong pumasok sa mundong ito sa harapan niya. Dapat ba niyang tulungan sila sa pagpatay kay Thea o tulungan si Thea na patayin ang lahat para ma-activate ang resurrection formation? Si James ay nasa kawalan. Sa kanyang lakas, wala siyang magagawa. Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni James, tingnan natin ang sitwasyon. Ma'am, tumango si Zaint. Pagkatapos, mabilis na umalis ang dalawa sa bundok. Pumili sila ng direksyon at mabilis na sumulong. Napakalaki ng hindi kilalang mundo. At maraming makapangyarihang magsasaka mula sa Edolan Realm at iba pang mundo ang nakapasok sa mundong ito. Tinatayang 10 bilyong powerhouse ang nakapasok sa mundong ito. Bagamat napakalaki ng mundo, madaling makaharap ang iba pang mga magsasaka dahil napakarami nila. Natagpuan nina James at Zaint ang isang grupo ng 100 tao pagkatapos umalis mula sa bundok. Ang grupo ay nasangkot sa isang labanan sa ilang mga halimaw. Ang mga halimaw ay mas mataas man lang sa divine rank at may napakalakas na curse magic. Ang mga halimaw na ito ay kinokontrol ng curse magic at walang malay. Ang pagpatay sa lahat ng mga tagalabas na pumasok sa mundong ito ang naging tanging layunin nila. Isa itong matinding labanan na nagdulot ng maraming pagkasira sa paligid. Ilang mga magsasaka ang napatay, ngunit gayon din ang ilang mga halimaw. Hindi alintana kung ito ay bangkay ng isang cultivator o isang halimaw.
Ang kanilang blood essence ay hinihigop ng misteryosong porma sayon sa kalangitan. Ang mga salita ay naging mas maliwanag pagkatapos ng isang malaking halaga ng blood essence ay nasisipsip. Kailangan mong kumilos, James. Umalangaw-ngaw ang boses ni Zane sa tenga ni James. Hinikayat niya si James. Ang mga halimaw na ito ay kinokontrol at naging mga makinang pangpatay ngayon. Ang alam lang nila ay pumatay. Kailangan mo silang supilan kaagad. Walang magawang sagot ni James. Zane, ang totoo mahina talaga ako. Nasa ika-10 stage lang ako ng Sage rank. Kung sasali ako sa laban, mapapawi ako ng shockwaves bago pa man ako makalapit sa battlefield. Di paano posible iyon? Nagulat si Zane sa kanyang pag-amin. Nagpakita ng matinding lakas si James nang malutas niya ang Sacred Blossom Puzzle Formation. Kaya, naisip niya na si James ay isang walang katulad na powerhouse. Napatingin si Zane sa matinding labanan sa unahan. Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, sinabi niya, hindi malakas ang mga halimaw na ito. Dahil wala kang magagawa, lalabanan ko sila. Sisikapin kong makatipid sa abot ng aking makakaya. Mabilis siyang hinayla ni James pabalik. Anong mali? Napatingin si Zane kay James. Sabi ni James, I can't worry about other people lives right now. Ang priority ko ay mahanap si Thea at maalis siya sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Baka maalis ko ang curse magic na kumokontrol sa kanya. Pero kailangan ko muna siyang hanapin. Si James ay nagmula sa Apocalypse Age sa Earth. Sa panahon ng Apocalypse, maraming tao ang namamatay araw-araw dahil sa mga sumpa. Nasanay na siyang makakita ng mga nasawi. Alam ni James na hindi siya isang bayani na makapagliligtas sa lahat. Sa pagitan ng pagliligtas sa buhay ng lahat ng mga magsasaka na ito at ng kanyang asawa, pinili niya ang kanyang asawa. Hindi ito gawa ng pagiging makasarili. Ngunit alam niyang wala siyang lakas para iligtas ang lahat. Ang layunin din ni Zane ay mahanap si Thea at alamin ang nangyari sa kanya. Pagkatapos mag-isip, tumango siya at sinabing, dahil ang mga bagay ay dumating sa ganito. Sa palagay ko ay wala nang ibang pagpipilian. Mabilis na inakay ni Zane si James. Siya ay naglalakbay sa isang nakakabaliw na bilis. At hindi makita ni James nang malinaw ang kanyang paligid. Sa daan, nakita ng dalawa ang maraming away sa pagitan ng mga magsasaka at mga halimaw. Ang mga magsasaka ay nagpigil ng husto. Kahit na mayroong napakaraming bilang ng mga halimaw. Ang mga magsasaka na pumasok sa hindi kilalang mundong ito ay pawang mga powerhouse. Ang mga mahihina ay nasa divine rank man lang. Sa makatuwid, nagkaroon sila ng maraming paraan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa kabila ng walang katapusang daloy ng mga halimaw, ang mga magsasaka na ito ay hindi matatalo. Makalipas ang isang buwan, biglang huminto si Zane. Mataimtim na sinabi ni Zane, may isang sitwasyon sa hinaharap. Itinuon ni James ang kanyang mga mata sa unahan at nakita ang iba't ibang halimaw na nakatago sa loob ng madilim na ulap. Nakatayo sa unahan ng mga halimaw ang isang babae. Nakasuot siya ng itim na damit at may mahabang itim na buhok. Bukod dito, lumalabas ang itim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ito ay walang iba kundi si Thea. Ang demonic energy na nagmumula kay Thea ay masigla at nakakatakot. Thea, bumilis ang tibok ng puso ni James matapos niyang makita si Thea. Tinawag siya ni Zane, Ina, pagkatapos ng 30,000 taon. Sa wakas ay nakita niyang muli ang kanyang ina. Nang makita ni Zane si Thea, hindi na napigilan ni Zane ang kanyang emosyon at sumugod siya kay Thea. Mag-ingat ka, Zane, sigaw ni James sa kanya. Pero lumipad na si Zane papunta kay Thea. Seryoso ang ekspresyon ni James. Sa sandaling iyon, kinubkob si Thea ng hindi mabilang na mga powerhouse. Ang pinakamahina sa grupo ay isang quasi-emperor.
At mayroon ding Grand Emperor. Si Thea ay hindi kalaban sa napakarami sa kanila at patuloy na nagtatamo ng mga pinsala. Ano ang dapat kong gawin? Emperador Jabari. Humarap siya kay Emperor Jabari sa Celestial Abode para sa patnubay. Ang boses ni Emperor Jabari ay nagmula sa Celestial Abode. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako madaling i-expose ang sarili ko. At saka, hindi ko kayang lutisin ang sitwasyong ito kahit na makialam ako. Ano ka naman? Nova, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan kong iligtas si Thea at ilayo siya. Sagot ni Novas, I don't stand a chance against them. Ang pinakamahina sa kanila ay isang quasi-emperor. At ang pinakamalakas ay isang Grand Emperor. Ang aking lakas ay katumbas lamang ng unang langit ng Grand Emperor rank. Wala akong maitutulong kahit na kumilos ako. Walang ibang pagpipilian si James. Gusto niyang samantalahin ang magulong sitwasyon para dalhin si Thea sa isang lugar na ligtas mula sa lahat. Pagkatapos ay iwaksi ang curse magic sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi maaaring makialam si Emperor Jabari. At si Nova ay walang pagkakataon laban sa partido ng Martial Reverend. Samantala, mahina si James at nakatanaw lamang sa labanan mula sa malayo. Hindi man lang siya makalapit sa larangan ng digmaan. Kung hindi, ang puwersa mula sa larangan ng digmaan ay maaaring pumatay sa kanya. Nag-aalala niyang pinagmamasdan ang larangan ng digmaan. Kahit na hindi pa naging Grand Emperor si Thea, mayroon siyang dugo ng 4 Holy Beasts at nag-practice ng 4 Quadrant Art. Bukod dito, mayroon siyang Exalter bilang sandata. Sa makatuwid, pinamamahalaan pa rin niya na harangan ang serye ng mga pag-atake ng mga powerhouse. Sa sandaling iyon, sumugod si Zaint sa larangan ng digmaan. Nang makitang nasugatan si Thea, hindi siya mapakali sa pag-alam ng iba tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Mabilis siyang sumigaw, "Tumigil ka, lahat! Tumigil sa pag-atake!" Nang sumugod siya sa larangan ng digmaan, inatake siya ng isang halimaw na gorilla na kinokontrol ng curse magic. Isa itong behemoth na halos 100 metro ang taas. Inapakan ng itim na bakulaw ang paa nito kay Zaint. Nag-flash sa malayo ang katawan ni Zaint. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang lumitaw, na nagpatamba sa itim na bakulaw sa ikalawang yugto ng Divine Rank. Bumagsak sa lupa ang malaking katawan ng itim na bakulaw. At agad itong namatay. Sa sandaling namatay ang itim na bakulaw, hinigop ng Resurrection Formation ang blood essence nito. At agad na natuyo ang bangkay. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Zaint si Thea at sumigaw, "Inay, itigil mo na yan." Nang makitang sumugod si Zaint patungo sa Malevolent Demon, ang ibang mga powerhouse ay agad na tumigil sa pag-atake. Sumigaw ang dakilang elder ng Paragon Sect. "Anong ginagawa mo, Zaint?" Mabilis na tumalikod. Nangilid ang luha sa mga mata ni Zaint at namuo sa kanyang pisngi. Napatingin siya kay Thea, na nababalot ng demonic energy. Sumigaw siya, "Pakiusap, huminto, inay." Nas-apia na si Thea at nawala na ang lahat ng katwiran. Isang layunin, 2/3 lang ang nasa isip niya, patayin ang lahat. Itinaas niya ang malevolent sword ng walang pag-aalinlangan at pamitik sa harap ni Zaint. Tinutusok ang kanyang espada sa katawan ni Zaint. Pagkatapos, pinalayas niya si Zaint sa isa pang pag-atake ng palad. Patuloy na umapaw ang dugo sa labi ni Zaint. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. At patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nabulunan siya, sinabing, "Iyan ang nanay ko, sir. Nanay ko yan." May kumokontrol sa kanya. Mangyaring mag-isip ng isang paraan upang mailigtas siya. Sumimangot ang dakilang elder ng Paragon Sect. Nagkaroon siya ng mga hinala tungkol sa pagkakakilanlan ni Zaint. Nang marinig niya ang pagkumpirma ng kanyang iniisip, hindi siya nagulat. "Wala akong magagawa.
Zane, dapat mamatay ang nanay mo. Kung hindi niya gagawin, hindi magiging mapayapa ang ating mundo. Wow! Umiyak ng malakas si Zane. Siya ay isang quasi-emperor. Sa nakalipas na 10,000 taon, hindi siya umiyak anuman ang kanyang pinagdaanan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Malungkot siyang umiyak. Gamutin ang iyong mga sugat. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, ang dakilang elder ng Paragon sect ay muling sumali sa labanan. Nahihirapang tumayo si Zane. Nanikip ang kanyang puso nang makitang kinubkob si Thea at patuloy na nagtatamaw ng mga pinsala. Lumutang si James sa malayong kalangitan at pinanood ang labanan. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao nang makitang paulit-ulit na nasasaktan si Thea. Malapit na siyang matalo sa labanan. Alam na alam ni James na papatayin si Thea kapag natalo siya. Lalong humigpit ang kanyang mga kamao. At nagumbok ang mga ugat sa kanyang kamay. Hindi na siya nakapagpigil pa. Sa isang pag-iisip, isang mahabang lilang espada ang nagpakita sa kanyang kamay. Hinawakan ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. Ang Crep Myrtle Divine Sword ay dating sandata ng Ancestral Sword Master. Ito ay isang Ancestral God Weapon na nakahihigit sa isang Imperial Weapon. Sa lakas ni James, ang isang Ancestral God Weapon ay isang espada lamang. Hindi niya nailabas ang buong kapangyarihan ng Ancestral God Weapon. Gayunpaman, alam niyang kayang gamitin ni Thea ang kapangyarihan ng Crep Myrtle Divine Sword. Sa sandaling iyon, hindi siya nagdalawang isip. Ang tanging pag-asa niya ay makaligtas si Thea sa labanan at hindi mamatay. Kung tungkol sa mga kahihinatnan, wala siyang oras para isipin ang mga ito. Kunin mo ang espada, Thea. Si Thea ay kinokontrol ng curse magic sa loob ng 10,000 taon. Sa mahabang taon na ito, palagi siyang nahuhulog sa ulirat ngunit paminsan-minsan ay nagkakamalay. Gayunpaman, ang utak ng buong Tucana ay paulit-ulit na tinatakan ang kanyang kamalayan. Bago ang pag-atake laban sa mga magsasaka sa hindi kilalang kaharian na ito. Ang kanyang kamalayan ay muling nabuklod. Kahit kaharap ang sarili niyang anak. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Matapos niyang makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, nalagpasan niya ang formation at nasugatan ang ilang powerhouse. Pagkatapos, pansamantalang pinigilan ng Crep Myrtle Divine Sword ang curse magic sa kanyang katawan. Pinutol ni Thea ang espada, at ang mga powerhouse ay lubhang nasugatan. Maging ang isang powerhouse tulad ng Martial Reverend ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang mga nasugatan na powerhouse ay lumingon kay James sa di kalayuan na may time na ekspresyon. Sumimangot at bamulong ang Martial Reverend. Anong ginagawa ni James? Bakit niya tinutulungan si Thea? Hindi niya ito maisip. Hindi lang ang Martial Reverend ang nalilito sa mga kilos ni James. Hindi rin maintindihan ng ibang powerhouses kung bakit tutulungan ni James ang malevolent demon. Sa pagkakataong iyon ay nagkamalay si Thea. Pagkatapos ng unti-unting paggising mula sa kawalan ng ulirat, agad niyang napagtanto ang nangyayari. Inilibot ni Thea ang kanyang paligid at nakita ang hindi mabilang na mga halimaw na nakikipaglaban sa mga magsasaka. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At ilang itim na salita ang lumitaw at lumipad sa hangin. Kaagad, nabalot ng itim na enerhiya ang kalangitan. Bumaba ang enerhiya mula sa langit at lumubog sa katawan ng halimaw. Hindi nagtagal, tumigil sa pakikipaglaban ang mga halimaw. Nang makitang tumigil sa pag-atake ang mga halimaw, itinigil din ng mga magsasaka ang kanilang mga aksyon. Pansamantalang natigil ang matinding labanan. Napatingin si Thea kay James sa malayo. Clueless pa rin si James sa nangyari. Sa sandaling iyon, ang boses ni Emperor Jabari ay nagmula sa Celestial Abode. Maaaring nasugpo ng kapangyarihan ng Crep Myrtle Divine Sword ang sumpa sa katawan ni Thea. Nang marinig ito, natuwa si James.
Sa kabutihang palad, nailigtas niya ang buhay ni Thea sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng Crep Myrtle Divine Sword sa isang kritikal na sandali. Kung hindi, si Thea ay nasa demonyo pa rin. Lumutang si James sa kalangitan at lumapit kay Thea sa ilalim ng maraming nagbabantay na mga mata. Mabilis siyang umabant at tuluyang nakarating kay Thea. Tumingin si Thea kay James. Pagkatapos ay sa Crep Myrtle Divine Sword sa kanyang kamay. Bigla siyang napaluha. Damaloy ang mga butil ng kristal sa kanyang pisngi. Thea, nabulunan din si James at nahihirapan siyang tinawag. Tapos, hinayla niya agad si Thea sa braso niya. Nagulat ang lahat ng naroon sa eksena. Ha? Ano ang nangyayari? Ano ang relasyon ni James sa malevolent demon? Bakit sila magkayakap? Nagulat ang lahat ng mga powerhouse.